or good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 14, 2026 at tayo ngayon ay papunta yan sa may Wing Bakery sa may Dalandanan, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Hulog Forward Court sa may San Jose Street, Pulo Mandaluyong po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin. Okay, that's good to hear. Maraming salamat, MJ, sa oras. Thank you din po.
si Tel Hermosa dahil dumadaan pala siya sa isang rehabilitation, nagkaroon ng knee replacement surgery noong weekend. So, kailangan daw ng 3 hanggang 4 na buwan rehabilitation. So, to give way, kaya for health reasons, siya tinanggap na kanyang resignation, no? At meron tayong bagong health secretary sa pangunguna ni Dr. Jose Pujalte Jr. na dating administrator ng Philippine Orthopedic Center. At ngayon, makakausap natin reaksyon ng ilang mga health workers natin. Ito yung Alliance of Health Workers kaugnay nitong bagong appointment sa DOH. Napaka-importante ho nito dahil ito ay tungkol sa kalusugan ng ating mga mamamayan. So, Secretary General siya ng Alliance of Health Workers, walang iba kundi si Christy Bongbines. Christy, good morning. Si Dali Bonifes sa Kabayan. Yes, good morning po, Sir Danny. At lahat po nakikinig, sumusubaybay po sa DZMM Teleradyo po. Okay. Yeah, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo at importante ang magiging, let's say, inyo salubin kaugnay nitong bagong appointment ng bagong health secretary ho. Si Dr. Pujalte Jr. ho. Ano ho ba ang inyong reaction dito? Sa hanay po namin Alliance of Health Workers, kami po ay nagagalak at natutungan din po kahit hindi pa natin talaga nasubok kasi kahit pa paano naman po nakita naman po natin itong si Dr. Pujalte na siya na po yung ating Secretary of Department of Health ngayon. Noong panahon po kasi ng kasigsigan po na isa sa privado po Philippine Orthopedic Center po, isa po siya sa lumabas at nagsalumpati po na bilang ang pagkakamali po niya Pindot lang ako kasi mabusan na pala akong load. Hindi niya papayagan na may matanggal na empleyado at di rin po niya papayagan na sa isang privado ang orthopedic o Philippine Orthopedic Center po. Which is talagang po natin yung naging po ang tayo sa buhay ng ating mga kababayan na talagang walang pambayan. Okay, important statement. Alam na ginamit din po na ayaw niya na ma-privatize ang orthopedic. So sabi niyo, parang this is a good sign in terms of, let's say, leading the agency o health department. Yes, at definitely
ulit ng maaga, itong si Romano Rodrigo. Nag-iispon po kami kasi nung pinasapag po ito, kaya sila lang po ang bumuksan. Hindi po namin alam ito. So nagulat lang po kami, kinabukasan na po na wala po kaming kuhan talaga po ang i-identity ng ganitong klaseng matatagpatakalan natin sa pagkakasal ng Saudi. Ikaw, Christy, maraming salamat sa oras na binigay mo. Medyo tapos lang tayo sa oras, pero at least meron na tayo siguro in connection with the appointment ng bagong health secretary. Maraming salamat din po, Sir Danny, sa pagkakataon po ito na lagi niyo po kami binibigyan ng pagkakataon para sa i-clear yung ating mga tanongin. Maraming salamat po. And God bless po. Okay, God bless. Yun na si Christy Dominguez, Secretary General Alliance of Health Workers. Okay, tuloy-tuloy na tayo dahil ito, importante rin dahil ito ay nag-trending din di ba, sa mga social media. Yung bata na namatay, di ba, yung 8 years old na estudyante na binigyan ng, di ba, yung mga pagpapagda sa eskwelahan din sa Cavite. Makakausap po natin ang ina ni Rex Mission, si Reggie Mission, nasa linya ko ng telephone. Ma'am Reggie, si Danny Buena po sa mga kabayan. Good morning. Ma'am Reggie, ito ang nangyayari sa anak ninyo. Balik po yung post-student po siya, di ba? Ito ay mas matapos ang isang deworming activity. Itong pagpupunta. Tama ba ba? Nakikilaboy ko kami ron. Gusto ko yung nangyari sa anak niyo. Dahil nga dito, marami ang di ba? Nagkaroon na naman ng let's say, hindi magandang balita tungkol sa health issue, health sector. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang sinabi sa inyo? At anong ginagawa tulong ng pinagkakot ng DepEd ang DOH at DepEd? Kasi
Okay. So ano, inilapit niyo na ho ba sa public attorney's office? Inilapit na po namin po kay Sir Melvin Matima po ng BI. Okay. Eh, Para po anong feedback ko ng BI? Tutulong? Tulong naman po. Okay. Kasi alam niyo, dapat po ano natin punot dulo nitong nangyari, no? Dahil siyempre sa iba rin, dinaanan dyan sa, yun kasi talagang i-reward. Bali 200 for lahat po yung ito natin. In other schools, no? So, ibig sabihin, Add na lang po dun. para magiging aral po para sa ibang mga estudyante na dumadaan sa ganitong medical, di ba, procedure. Okay. So for now, let's say, panawagan nyo, lalo na kung nakikinig din yung mga ibang estudyante at saka yung mga authorities dyan sa eskwelahan dyan sa Perez Elementary School o dyan sa 13 Martyrs. Pero, sige po, sorry. Ito ba iba kasi yung immunity, di ba, threshold ng mga iba't ibang bata. For now ho ba ay ibig sabihin, ay sabi niyo, di ba taon-taon binibigay yun sa eskwela, pero ito ba first time na natanggap po ito ni Rex? Okay. Ito po nga yung gamot na to, hindi namin ang laki po. Sinungalok yung dura, kaya pinala nila pinapainom kasi malaki daw ibang ano niya. Yung gamit, hindi, namaliit na dosage, ito 400 Kaya nga, so dapat itong maliwanagan natin yan doon sa mga school authorities na mag-administer nitong pagpupul. Yung pagbigay ng pagpupulga, tama, di ba? Kasi hindi naman natin alam, sila naman na nagagawa yan Okay, sinusubukan din ho ng ating himpilan na yung kunin din ng DOH at ang DepEd, no? Kasi ang DOH, tinuturo ang DepEd, pero based sa ating research, may reporting ng purga ang DepEd at DOH. Ang DepEd naman, may ilabas na statement. Actually, part of the statement to, nandito sa harap ko ngayon, sabi ho ng DepEd, they are heartbroken by the tragic passing of grade 4 learner from Hugo Perez Elementary School Annex in 13 Martyrs City, Cavite. At sila ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya, loved ones at sa buong school community. We are providing the necessary emotional, psychological, and logistical support to the family. So magpapaabot yan ng mga psychological at logistical support sa inyo, lalo na, Mami, at dito sa napakahirap na